Noong bata pa ako, may isa akong narinig na kwento na hanggang ngayon ay hindi ko malimutan. Sabi ng matatanda, may mga nilalang na hindi natin nakikita, nakatira sila sa ilalim ng lupa, sa lilim ng mga punong matanda na, sa mga lugar na walang sinumang naglalakas loob lapitan. Akala ko noon, imbento lang iyon para takutin kaming mga bata. Pero nang makilala ko si Lando doon ko napagtanto na hindi lahat ng kwento ay katang-isip. Minsan, ang bangungot ay nangyayari sa totoong buhay. Si Lando ay simpleng tao lang. Payat, kayumanggi at may matang laging pagod. Lumaki siya sa isang maliit na barangay sa Quezon, sa paanan ng bundok. Mag-isa lang siya sa buhay. Iniwan siya ng kanyang ina noong 9 na taon siya, hindi na muling nagpakita. Ang tatay naman niya nalunod sa ilog isang gabi ng lasing na umuwi. Mula noon, natutong magsaka si Lando kahit bata pa, nakikitanim, nakikiani, basta may makain lang sa maghapon. Hindi siya sikat, hindi rin siya magaling makihalubilo. Tahimik lang si Lando. Pero mabait siya. Maraming tao ang tinutulungan niya sa baryo, kahit kapalit lang ay kaunting bigas o isang platong ulam. Ngunit kahit ganoon, palaging may distansya ang mga tao sa kanya. Parang may kung anong bagay na hindi nila maipaliwanag kung bakit parang iba si Lando. Ang tanging matalik niyang kaibigan ay si Tomas. Magkababata sila, at si Tomas ang tipo ng tao na masayahin at palabiro. Kung si Lando ay tahimik, si Tomas naman ang laging puno ng kwento. Madalas silang magkasama sa pagtatanim, sa pag-igib ng tubig, o kahit sa simpleng inuman sa ilalim ng punong mangga. Si Tomas lang ang hindi natatakot kay Lando. Kasi naman, sabi niya minsan habang nakatingin sa gabi, mas nakakatakot pa nga yung mga buwaya sa gobyerno kaysa sayo. Napatawa si Lando noon, bihirang-bihira siyang tumawa. Pero nag-iba ang lahat isang hapon nang mapadaan si Lando sa gubat papunta sa kabilang bukid. Madalas siyang dumaan roon, mas maiksi kasi ang daan, at sanay na siya kahit wala pang araw. Ngunit ng araw na yon may kakaibang lamig sa hangin. Tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng ibon o ingay ng kuliglig. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Nilingon niya ang kanyang likuran pero wala naman siyang nakita. Nang makarating siya sa gitna ng gubat, doon niya siya nakita. Isang babae nakaupo sa bato. Maputi, mahaba ang buhok, at tila hindi nababahala kahit papalubog na ang araw. Nakaputing bestida at nakayapak. Nang magtama ang mga mata nila, may kung anong malamig na dumaan sa batok ni Lando. Malayo ang nilakad mo, sabi ng babae. Maliwanag ang boses nito, parang bulong na may himig. Dadaan lang po ako, sagot ni Lando. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya makakilos. Parang may humahawak sa kanyang mga paa. Wala ka bang hinahanap, tanong ng babae, habang dahan-dahang lumalapit. Wala naman po, sagot niya. Ngumiti lang ang babae, at sa isang iglap, nawala ito sa harapan niya. Pagka-uwi ni Lando, hindi siya mapakali. Hindi niya maipaliwanag kung anong naramdaman niya. Takot ba? Gulat? O kakaibang kilig? Mula ng araw na yon, paulit-ulit niyang iniisip ang babaeng yon. At simula rin noon, tila sinusundan na siya ng kakaibang mga bagay. Madalas siyang mapanaginipan. Palaging nasa gubat. Palaging may babaeng nakangiti sa dilim. Minsan, paggising niya, may mga bakas ng paa sa labas ng kanyang bahay, mga bakas ng paa ng babae, pero paatras, paalis sa kanyang pintuan. Tomas, pare, may sasabihin ako, isang gabi ay napagdesisyonan ni Lando na ikwento sa kaibigan ang lahat. Baka pagod ka lang, pre. Alam mo namang minsan kung anong iniisip natin, yun ang napapanaginipan natin. Hindi, Tomas. Totoo to, parang may nakakaramdam sa akin. Parang may bumisita sa akin gabi-gabi. Tumingin lang si Tomas, seryoso ang mukha. Magdasal ka, Lando. Huwag mong hahayaang buksan ang isipan mo iyang pinto sa mga hindi mo kilala. Pero huli na. Isang gabi, naalimpungatan si Lando sa ingay sa labas ng kanyang kubo. Akala niya'y hayop lang na dumaan. Ngunit nang sumilip siya sa bintana, nanlamig ang kanyang katawan. May babae sa may bakuran. Hindi siya gumagalaw. Tinititigan lang siya. Pagmulat niya ng mata kinaumagahan, akala niya ay panaginip lang ang lahat.
Ngunit sa kanyang mesa, may nakapatong na isang bungkos ng mga puting bulaklak. At sa kanyang pinto, may nakasabit na palaspas, hindi gawa ng tao, kundi tila hinabi ng mga dahon ng sarili nitong kusa. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimulang mapansin ng mga tao sa barangay ang pagbabago kay Lando. Mas masigla na siya. Mas madalas na siyang ngumiti. Nawala ang lungkot sa kanyang mga mata. At sa wakas, isang gabi, sinabi niya kay Tomas, may nagpapakita na sa akin tuwing gabi at kausap ko na siya. Mabait siya, Tomas. At gusto niya ako. Lando, umiling si Tomas, halatang nababahala. Alam mo bang delikado yan? Hindi mo alam kung sino o ano talaga ang kausap mo. Hindi siya masama. Hindi ko siya nakikitang masama. Ang pakiramdam ko minahal na ako ng unang beses sa buhay ko. Wala nang nagawa si Tomas kundi ang pagmasdan ang kaibigan, habang lalong lumalalim ang koneksyon nito sa nilalang na hindi nila maintindihan. Hanggang isang gabi, bigla na lang nawala si Lando. Hindi siya pumasok sa bukid, hindi rin siya umuwi. Hinanap siya ng mga taga-barangay. Ilang araw, ilang gabi. Wala silang bakas, hanggang sa isang umaga, natagpuan siya ni Tomas, nakahandusay sa may gilid ng sapa, gising, pero tila wala sa sarili. Lando, anong nangyari sa'yo? Dinala niya ako. Pinakita niya sa akin ang mundo nila. Tomas, hindi tayo ang tunay na may-ari ng lupaing to, nanginginig ang boses ni Lando, at sa kanyang mga mata, may ibang liwanag. Hindi siya nasisiraan ng bait. Pero malinaw, may nangyaring hindi kayang ipaliwanag ng normal na mundo. Mula noon, hindi na muling nag-isa si Lando. Lagi na siyang may kasamang babae, maganda, tahimik, at misteryosa. Hindi ito nakikipag-usap kanino man. Lagi lang nakatingin sa mga tao, parang binabasa sila. Wala ring nakakakilala sa kanya, at hindi rin niya ipinapakilala. At isang gabi, habang nakatambay si Tomas sa ilalim ng punong mangga, dumaan si Lando at ang babae. Napansin ni Tomas na may kakaibang itim na marka sa liig ni Lando, parang ugat na gumagapang paakyat sa kanyang batok. Lando, tawag niya. Pero hindi lumingon ang kaibigan niya. At sa paglingon niya sa babae, nakita niya ito, ngunit hindi na mukhang tao. Sandali lang, pero sapat na. Ang kanyang mga mata, hindi itim, hindi puti kundi berde, at kumikislap sa dilim, gaya ng mga mata ng hayop na galing sa ilalim ng lupa. Kaya ko na lang natanong sa sarili ko, ano nga ba ang kapalit ng pagmamahal ng isang nilalang na hindi mo lubusang kilala? At ang mas nakakatakot, bakit sa lahat ng tao si Lando ang napili niya? Simula nang dumating sa buhay ni Lando ang misteryosang babae, tila nag-iba na ang takbo ng lahat. Hindi na siya yung dating tahimik at masunurin. Mas matapang na siyang magsalita, parang may kakaibang kumpiyansa sa sarili. Ngunit kasabay ng pagbabagong ito, naramdaman din ng mga tao sa barangay ang unti-unting panlalamig niya, pati si Tomas, na pinakamatalik niyang kaibigan, ay tila hindi na makalapit tulad ng dati. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Lando? Tanong ni Tomas minsang nasalubong niya ito sa palengke. Hindi ka na sumasama sa amin sa sakahan. Hindi ka na rin nagsisimba. Pati si Aling Nida, ayaw nang paupuin ka sa tindahan niya. Anong ginawa mo? Umiti lang si Lando, pilit. Baka sila lang ang nagbabago, Tomas. Ako, ganito pa rin naman. Pero alam ni Tomas, may mali. Lalo na tuwing gabi, kapag naririnig niya ang mga kaluskos sa likod ng bahay ni Lando, o ang mga aninong dumaraan sa bintana, kahit wala namang ibang tao roon. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging tahimik si Lando. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may bumabalik sa kanyang alaala, mga bagay na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang kanyang ina. Noong huling gabing nakita niya ito, umiiyak ito sa sulok ng kanilang maliit na kubo. Nasa gilid ng pinto, niyakap siya ng mahigpit, habang paulit-ulit na binubulong, huwag kang aalis sa lupaing ito. Huwag mong hahayaang dalhin kanila. Nang tanungin niya noon kung sino ang sila, hindi sumagot ang ina. Kinabukasan, wala na ito. Iniwan siyang mag-isa. Pero ngayon, unti-unti niyang naintindihan. May alam ang kanyang ina na hindi niya sinabi. At ang kanyang pagkawala baka hindi basta pag-iwan, kundi pagtakbo. Isang gabi, habang nakaupo si Lando sa tabing ilog,
lumitaw sa kanyang likuran ang isang matandang lalaki, punit-punit ang barong, sunog ang balat sa araw, at may dalang tungkod na may nakakabit na lumang mutya. Lando, sabi ng matanda, kahit hindi pa niya ito ipinapakilala. Matagal na kitang hinihintay. Napalingon si Lando, gulat at may halong takot. Sino kayo? Ako ang albularyong inutusang magbantay sa lahi ninyong may sumpa, sagot ng matanda. Ang babaeng sinasama mo ngayon, hindi siya basta nilalang. Isa siyang tagapagmana ng sinaunang lahing aswang, at ikaw ang huling pinagkukuhanan niya ng lakas. Hindi makapagsalita si Lando. Nanlamig ang kanyang batok, at ang itim na markang nakita noon ni Tomas sa kanyang lieg ay muling kumirot. Hindi siya ang minahal mo. Isa siyang anino na ginawang laman, at ang pagmamahal niya ay isang bitad. Kaya ka pinili dahil ikaw ay may dugo ng bantay. Ang iyong ina hindi siya basta umalis. Inalay niya ang sarili para maprotektahan ka. Hindi totoo yan, bulong ni Lando. Hindi ako espesyal. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Kinuha ng matanda ang mutya sa dulo ng kanyang tungkod, isang lumang kabibe, kulay abo at parang naglalaman ng liwanag sa loob. Ito ang mutyang iniwan ng ina mo. Itinago ito sa ilalim ng inyong bahay. Gamit ito para malaman mo kung sino ka talaga. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Lando. Nang humawak siya sa mutya, bigla siyang nalugmok sa lupa, para bang lahat ng alaala ng kanyang ina ay biglang bumalik. Nakita niya ito sa isang kuweba, nakikipaglaban sa isang babae na may pulang mata. Narinig niya ang sigaw nito, hindi mo siya makukuha. Anak ko siya. Muling bumalik ang ulirat ni Lando. Humihingal siya, pawis na pawis, at nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano yon? Anong nakita ko? Katotohanan, sagot ng matanda. Hindi ka iniwan ng ina mo. Isa siyang diwata, isang tagapangalaga ng hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Pero nadungisan ang kanyang dugo nang umibig siya sa isang tao, sa tatay mo. Tatay ko, bulong ni Lando. Ang pagkakaugnay ninyo sa diwata at tao ay nagbukas ng daan para makapasok ang mga nilalang na tulad ng aswang. Ikaw ang naging tulay. At ngayon, ang nilalang nakasama mo ay naisirain ang balanse. Hindi alam ni Lando kung maniniwala siya. Lahat ay tila kathang-isip, ngunit ang mutya sa kanyang kamay ay mainit pa rin. Buhay ito. Mula noon, lingid sa kaalaman ng iba, nagsimula siyang makipagkita sa matandang albularyo tuwing gabi. Doon siya tinuruan, paano gamitin ang mutya, paano makiramdam sa paligid, paano lumaban hindi gamit ang lakas kundi ang hangin, halaman, at dasal. Ngunit hindi madali. Maraming gabi na sinusubok siya ng sariling isip. May mga panaginip siyang tila totoo, boses ng babae, tumatawag sa kanya, nagmamakaawa, mahal mo pa rin ba ako, Lando? Hindi mo ba ako ipaglalaban? At sa bawat umagang gigising siya, naroon ito sa kanyang tabi, nakangiti, walang alam sa ginagawa niyang lihim. Tumatagal, lalong humihirap. Si Tomas, kahit pilit niyang iniiwasan, ay hindi tumitigil. Isang gabi, pumunta ito sa bahay ni Lando, may dalang ilawan at galit sa mata. Hindi ko na kaya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Lando. Nakita kita sa ilog kahapon ng madaling araw. Hindi ka naglalakad. Parang lumulutang ka. At yung babae mo, Lando, wala siyang anino. Hindi sumagot si Lando. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Kaibigan mo ako. Ano man yan, tutulungan kita, bulong ni Tomas. Hindi mo na ako matutulungan, Tomas, sagot ni Lando. May pinasok na akong hindi ko na basta malalabasan. Pero totoo ba yon? O natatakot lang siyang ilagay si Tomas sa panganib? Sa ikatlong gabi ng kanyang pagsasanay, dinala siya ng matandang albularyo sa paanan ng bundok. Doon, may matandang puno ng balete. Sa ilalim nito, may hukay. Ibinigay sa kanya ang isang lumang itak, itinakda raw ng diwata para sa huling bantay. Ngayon, ikaw ang magpapasya, sabi ng matanda. Pwede mong piliing kalimutan lahat at sumama sa babaeng iyon, o tanggapin ang kapalaran mong maging tagapigil ng dilim. Pero pag pinili mong lumaban, hindi na ito babalikan pa. Mawawala siya, at ang lahat ng pagmamahal na nadama mo ay magiging abo.
Tumulo ang luha sa mata ni Lando. Hindi niya alam kung alin sa dalawang mundo ang tunay na kanya, ang mundo ng katahimikan at pagmamahal o ang mundo ng laban at sakripisyo. Habang hawak ang mutya at ang lumang itak, narinig niya ang boses sa hangin. Pumili ka na, Lando. At habang nakatingin siya sa malayo, nakita niya sa gilid ng gubat ang isang peres ng matang berde, nagmamasid, naghihintay. Hindi pa rin gumagalaw si Lando. Nakatayo lang siya sa ilalim ng balete, hawak ang mutya at ang lumang itak na parabang bumigat sa kanyang mga kamay ng doble. Sa isip niya, naglalaban ang dalawang tinig, isa na nagsasabing ipaglaban ang pagmamahal na nahanap niya, at isa pang bumubulong ng tungkulin na matagal nang isinulat sa dugo ng kanyang pamilya. Pinili kang maging tagapigil ng dilim, pero sino ba siya para sa ganon ang gawain? Isang hamak na magsasakang iniwan ng ina, na halos hindi maalala ang amang nalunod sa alak. Sa bawat paghina niya, nararamdaman niya ang bigat ng isang pagkataong hindi niya ginusto. Kung siya ay anak ng diwata, bakit siya pinalaki sa kahirapan? Bakit siya binalot sa tanong at pagkawala? Bakit ngayon lang, bulong niya sa hangin? Bakit ngayon lang nila sinabi? Kung talagang may halaga ako, sana noon pa lang, hindi na ako iniwan. Mula sa dilim, lumapit ang matandang albularyo. Hindi ka iniwan. Ipinagtanggol ka. Pero ang mga sugat ng magulang, minsan ay kailangang pasanin ng anak. Hindi mo kasalanan, Lando. Pero sa'yo nakasalalay kung ulitin pa ang kasaysayan. Napapikit si Lando. Ramdam niya ang init ng mutya, pumipintig sa palad niya. May buhay ito at tila sumasagot sa mga tanong na hindi niya masabi. Sa kalaliman ng gabi, bumalik siya sa kanyang bahay na parang pasan ang buong mundo. Tahimik ang paligid pero hindi mapakali ang kanyang dibdib. Pagpasok niya, naroon ang babae. Nasa gilid ng kanilang banig, nakatingin sa kanya na parabang wala siyang lihim. Saan ka galing? Tanong nito, malambing, ngunit may bahid ng pagdududa. May kinausap lang ako sa bukid, sagot ni Lando. Kailangan ko ng hangin. Lumapit ang babae, inilapit ang palad sa pisngi niya. Pagod ka na. Halika, humiga ka muna. Pero hindi na yon ang dating haplos. Hindi na yon ang dating tinig. May malamig na gumapang sa kanyang batok at alam niyang alam nito. Alam ng babae na may ibang nilalang na nagsalita kay Lando. Hindi ito nagpamalas ng galit pero sa kanyang ngiti, may nakatagong pananakot. Kinabukasan, nagsimula ang mga kakatwang pangyayari sa barangay. Una, nawala ang dalawang kambing ni Mang Elias. Wala ni isang bakas ng dugo, ni Yapak. Para bang nilamon ng hangin. Pagkatapos ay ang batang si Jonjon, nakita ng nanay niya na nakikipaglaro sa isang babaeng hindi kilala, maganda, maputi, at nakaputing bestida. Nang tanungin ng ina kung nasaan ang babae, wala na ito, pero ang bata, matagal bago muling makapagsalita. Hindi siya tao, inay, sabi ni Jonjon habang nanginginig. Yung mga mata niya hindi siya tao. Gabi-gabi na ring nagigising si Lando sa malalalim na bangungot. Nakikita niya ang sarili niyang natatabunan ng mga ugat, ang mga kamay niyang nagiging itim, ang sariling tinig na umiiyak, ayokong maging tulad nila. Sa bawat araw, lalong lumilinaw ang kanyang papel. Pero kasabay nito, lalo rin niyang nararamdaman ang lungkot, ang pakiramdam ng pagkalayo sa kaisa-isa niyang iniibig. Minsang naglalakad siya sa tabing gubat, sinalubong siya ni Tomas. Alam ko na ang totoo, agad nitong sabi. Hindi siya tao, Lando. At ikaw, may tinatago ka rin sa amin. Nanahimik si Lando. Nakita ko siya kagabi. Naglalakad siya sa paligid ng bahay ni Aling Cora. Pagkakita sa kanya, biglang nangisay yung matandang aso doon, tapos namatay. Hindi to normal. Hindi mo siya kilala, sagot ni Lando, mahina pero may galit. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya. Hindi lang tutungkol sa kanya, Lando. Isa-isa nang may nawawala, may nasasaktan. Kung hindi mo siya kayang pigilan, ako ang gagawa. Napakuyom si Lando. Huwag mo siyang gagalawin. E paano kung ikaw na ang hindi namin makilala? Hindi na sumagot si Lando. Umalis siya, dala ang mabigat na damdamin. Pinilit niyang maniwala na kaya pa niyang isalba ang lahat, ang barangay, ang babae, at ang sarili.
Pero sa bawat araw, mas ramdam niya ang paghihiwalay ng dalawang mundo na pilit niyang pinagdudugtong. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanyang bahay, biglang tumigil ang hangin. Naramdaman niyang parang huminto ang oras. Pumitik ang ilaw ng gasera. Sa kanyang harapan, unti-unting nabuo ang isang anino, itim, mahaba, at walang mukha. Bantay, bulong ng anino. Pinili mo bang lumaban? Kinuha ni Lando ang mutya sa kanyang bulsa. Nagliwanag ito, sapat para umatras ang anino. Hindi ka pa handa, sabi nito, bago ito naglaho. Kasabay ng pagkawala ng anino, biglang nagsigawan ang mga tao sa labas. Lumabas si Lando, at nakita ang isang hayop, hindi aso, hindi baboy, kundi parang buitre na may mukhang tao, gumagapang sa bubong ni Mang Isko. Tinakbo niya ito. Ngunit bago pa man siya makalapit, bumagsak mula sa langit ang isang liwanag, isang sibat na gawa sa apoy. Tumama ito sa halimaw, at sa isang iglap, naglaho ito sa usok. Sa kabilang dulo ng kalsada, may isang babae, hindi ang kanyang asawa. Isa siyang diwata, puting-puti ang kasuotan, at may hawak na pamalo ng liwanag. Lando, tawag nito. Malapit na silang kunin ka. Kung hindi mo patatanggapin ang papel mo, mapupunta sa dilim ang mundong ito. Hindi ko na alam kung sino ako, sagot ni Lando nang hihina. Hindi ko alam kung kanino ako lalaban. Ang tanging taong minahal ko, siya rin ang panganib na dapat kong tapusin. Hindi pagmamahal ang layunin niya, sagot ng diwata. Ginamit niya ang uhaw mong mahalin. Ginamit niya ang sakit ng nakaraan para pasukin ang puso mo. Pero bakit ako? Bakit ako ang kailangang pumili? Tanging ikaw ang kayang sumira sa sumpa. Dahil ikaw ay anak ng diwata at dugo mo ang huling susi. Tumahimik si Lando. Sa kanyang dibdib, parang may puwersang pilit humahati sa kanyang laman. Sa isang banda, nandoon ang babae, ang unang taong tumanggap sa kanya, kahit sa gitna ng kanyang pagkukulang. Sa kabila naman, nandoon ang buong baryo, ang mga batang wala ng saysayang gabi. Ang mga tao sa likod ng mga saradong pinto, tahimik pero takot na takot. Kinagabihan, huling gabi ng kabilugan ng buwan, muling humarap si Lando sa babae. Tahimik silang nagtinginan, at sa loob ng kanyang puso, may tanong siyang hindi kayang banggitin. Mahal mo ba talaga ako? Tanong niya, halos bulong. Ngumiti ang babae. Mahal kita, Lando. Kaya nga hindi ko agad kinuha ang kailangan ko. Pero hindi mo na ako mapipigilan. Lumapit ito, at ang malamig nitong kamay ay humawak sa kanyang dibdib. Ang puso mo napili na. Pero ang katawan mo, akin pa rin. Isang iglap, naramdaman ni Lando ang matinding kirot sa kanyang loob, parang may hinihigop mula sa kanya, parang tinatanggalan siya ng lakas. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, sumiklab ang mutya sa kanyang bulsa. Napaso ang babae, umatras, at biglang tumingin sa kanya ng may galit. Pinili mo na sila, sigaw nito. Pwes, ako na ang kukuha ng mundong ito. Naglaho ito sa usok, at sa paglipas ng ilang segundo, narinig ni Lando ang sigaw ng mga tao sa ibaba ng burol. Tumakbo siya, at sa kanyang likuran, dala niya ang mutya at itak. Sa wakas, wala na siyang tanong, ang sakit ay hindi pa rin nawawala, pero alam na niya kung saan siya dapat pumunta. Hindi pa man lubos na lumalalim ang gabi, ramdam na ni Lando ang bigat ng nalalapit na unos. Ang hangin ay may dalang amoy na hindi niya maipaliwanag, parang usok ng sinunog na halaman at amoy ng bulok na laman. Tahimik ang buong baryo, pero sa katahimikan na iyon, may binubulong ang paligid. Parang may inaabangan o tinatago. Si Thomas, kahit halatang takot, ay hindi na bumitaw kay Lando. Sa maliit na kubo ni Aling Dita, isang matandang herbalist na minsang nakasama ng ina ni Lando, sila pansamantalang namalagi. Doon nila inihanda ang ilan sa mga bagay na maaaring tumulong sa laban, palaspas na may langis ng niyog, asin mula sa dagat, at isang maliit na bote ng dugo mula sa kambing na may panalangin. Pinaghalo ito ng matanda at iniligay sa loob ng supot na gawa sa balat ng ahas. Hindi kayo mananalo kung puso nyo ay puno ng takot, sabi ni Aling Dita habang pinapahid ang pinaghalong langis sa mga pulsuhan nila. Pero hindi rin kayong dapat maging pabaya. Kung kayo'y isa ang loob, kahit anino ay matatakot sa inyo. Tahimik lang si Lando habang tinitingnan ang mutya sa kanyang kamay. Maliit ito at simpleng kabibe,
pero kapag inilapit niya sa kanyang dibdib, para bang naririnig niya ang bulong ng kanyang ina. Hindi malinaw ang mga salita, pero may init itong dala, isang alaala ng yakap, ng pag-aruga, ng pagprotekta. Hindi ko alam kung kaya ko to, Tomas, bulong niya habang pinapahid ang mutya sa kanyang palad. Parang hindi pa rin ako handa. Umiling si Tomas. Wala nang may hawak ng sagot ngayon, Lando. Lahat tayo, takot. Pero hindi na to tungkol sa lakas. Tungkol to sa paninindigan. Lumabas sila ng kubo bago sumikat ang buwan. Sa paligid, may mga aninong sumisilip sa pagitan ng mga puno. Hindi sigurado si Lando kung mga nilalang ba iyon o guni-guni lang, pero sa bawat kislap ng dasera, may gumagalaw sa dulo ng paningin niya. Sa gitna ng dilim, napansin nilang may mga bubong na may marka, itim, pabilog, at parang uling na iniukit sa pawid. Sa bahay ni Mang Isko, may narinig silang iyak ng sanggol kahit matagal nang patay ang anak nito. Sa bahay ni Aling Nida, nawala ang lahat ng asin sa kusina na para bang sinadyang alisin ang mga pananggalang. Kinuha na nila ang proteksyon, bulong ni Tomas. Parang hinuhubaran tayo isa-isa. Tumango si Lando. Nagsisimula na. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa loob ng kubo, biglang tumigil ang hangin. Ang apoy ng gasera ay biglang bumaba, halos mamatay. Tumayo si Lando, agad hinanap ang mutya at itak. Si Tomas, tahimik ngunit alerto, hawak ang kanyang palaspas. Paglabas nila ng kubo, biglang lumamig ang hangin. Sa gitna ng liwanag ng buwan, may nakita silang anino sa gitna ng palayan, mahaba, payat, at gumagalaw na parang usok. Tumayo ito, dahan-dahang humarap sa kanila. Mabango ang dugo ng bantay, sabi nito, boses na tila galing sa ilalim ng lupa. At mas masarap paghalo ng sakit at pagmamahal. Lando, huwag kang lalapit, utos ni Tomas. Ngunit hindi na sila kailangang lumapit. Biglang tumakbo ang nilalang, hindi na gumagalaw sa lupa, kundi para bang lumulutang. Napakabilis. Bago pa sila makagalaw, naramdaman ni Lando ang malamig na hangin na tumama sa kanyang batok. Kasunod nito, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Sa di kalayuan, isang bahay ang biglang nasunog. Isa-isa ang mga kapitbahay na lumabas, sigawan, takot, at gulo. Wala silang alam sa tunay na dahilan, pero si Lando, alam niya, hindi ito aksidente. Sinisimulan na ng kaaway ang pananakot. Nakita niyang lumipad ang nilalang patungong silangan, papunta sa talahiban kung saan una niyang nakita ang babae. Alam niyang nandoon ito ngayon. Alam niyang nagmamasid. Hindi pa ito lumalaban, pero nagpaparamdam. Kinabukasan, halos walang lumabas sa mga bahay. Tahimik ang buong barangay. Wala nang batang naglalaro, wala nang nanay sa poso, wala nang naglalako ng gulay. Si Lando at Tomas lang ang nasa labas, palakad-lakad, habang sinusuri ang paligid. Sa gitna ng araw, bigla silang napalingon nang may marinig na iyak mula sa sapa. Agad nilang tinungo ito at nakita ang isang babae, basa ang damit, duguan ang binti, at may hawak na sanggol na hindi gumagalaw. Nilakad ko ang gubat may kumukuha sa mga bata, hikbi ng babae. Pinagmasdan ni Lando ang sugat sa kanyang binti, hindi ito kagat ng hayop. Para itong kiniskis sa matalim na bato. Sa braso ng sanggol may marka, parang kuko ng matandang nilalang. Hindi sila titigil, Tomas, bulong niya habang pinipigilan ang luha. Hindi lang nila ako ang gusto. Gusto nilang sirain ang lahat ng may puso. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang dibdib. Mula sa bulsa, hinugot niya ang mutya. Sa pagkakatitig niya rito, may nakita siyang liwanag na parang apoy na sumasayaw. Isang imahe ang sumagi sa kanyang isip, ang punong balete, naningitim, habang may mga aninong gumagalaw sa paligid. Naroon ang babae, nakatayo, at sa kanyang tiyan, may nilalalang na gumagalaw sa loob. Lando, biglang sabi ni Tomas. Tingnan mo to, sa pader ng isang bahay, may mga ukit na lumabas, hindi sulat ng tao. Parang mga sinaunang simbolo, mga hugis na hindi nila maintindihan, pero alam nilang may ibig sabihin. Naramdaman nila ang paggalaw ng lupa. Hindi lindol, kundi paghinga ng kung anong nilalang na matagal nang natutulog. Pinapalaya nila yung nilalang sa ilalim, sabi ni Tomas, nanlalamig ang boses. At yung babae mo, siya ang daan. Biglang napaupo si Lando. Parang naubos ang lakas niya.
Naisip niya ang lahat ng pinagsamahan nila ng babae, ang mga gabing magkasama sila, ang mga salitang binitiwan nito, ang mga titig na puno ng damdamin. Mahal ko siya, mahina niyang bulong. Pero kung siya ang sisira sa mundong to, hindi ikaw ang may sala, Lando, sagot ni Tomas. Pero ikaw lang ang may kakayahang tumapos nito. Tumango si Lando. Sa gabi ring iyon, pumunta sila sa punong balete. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling lumitaw ang diwata. Malapit na siyang tuluyang mabuo, sabi nito. Ang anak niya ay anak ng dilim. Kapag pinanganak ito, hindi na kayo makakabalik. Paano ko siya titigilan? Tanong ni Lando. Hindi ko kayang patayin ang taong minahal ko. Hindi mo kailangang pumatay, sagot ng diwata. Pero kailangan mong tapusin ang koneksyon. Ang tali sa pagitan nyo. Dahil habang minamahal mo siya, may daan pa siyang makapasok. Napatingin si Lando sa mutya. Sa loob nito, nakita niya ang mukha ng ina niya, nakangiti, pero may lungkot sa mga mata. Tapusin mo na ang sumpa, anak ko, bulong nito. Patawarin mo ang sarili mo. Nang lumisan ang diwata, naiwan silang dalawa ni Tomas sa ilalim ng balete. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang hangin. Sa malayo, may naririnig silang tila huni ng mga ibon, pero walang ibong ganon ang tunog. Kinakalma tayo ng gabi, pero alam nating binibilang na nila ang oras, sabi ni Tomas. Bukas, sagot ni Lando habang nakatitig sa itak. Bukas ang huling gabi ng buwan. At kung hindi pa ako handa sa gabi na yon, baka wala ng liwanag kinabukasan. Nang sumapit ang huling gabi, bago ang inaasahang pagsilang ng nilalang, naging mas tahimik ang paligid. Parang ang buong baryo ay humihina ng mabigat, puno ng kaba at takot. Kahit ang mga aso, hindi na kumakahol, tila ba nararamdaman ng mga hayop ang isang bagay na masyadong malaki, masyadong madilim para unawain. Si Lando ay nakaupo sa harap ng apoy, ang mutya ay nasa kanyang palad. Pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang maliit na kabibe, para bang may laman na itong hindi niya pa naiintindihan. Sa loob ng apoy, kung minsan ay tila may anyo ng mukha ng kanyang ina, ng babae, at kung minsan, isang nilalang na walang mata pero nakangiti. Tahimik si Tomas. Hindi gaya ng dati na panay ang sigla at patawa, ngayon ay parang may bumabagabag sa kanya. Madalas siyang mapatigil sa gitna ng paglalakad, tititig sa kawalan, o kaya'y biglang tatayo at magpapanggap na may narinig. Tomas, basag ni Lando sa katahimikan. May hindi ka sinasabi sa akin, ano? Napalingon si Tomas, halatang nagulat. Anong ibig mong sabihin? Simula pa kahapon, iba ka na. Parang may alam ka na hindi mo maibulalas. Kung may tinatago ka, mas mabuting sabihin mo na ngayon. Tahimik muli si Tomas. Umupo siya sa tabi ni Lando at hindi agad nagsalita. Sa huli, binuntong hininga siya at muling nagsalita, mahina lang. May dumating sa akin kagabi. Habang tulog ka. Isang anino, Lando. Hindi ko alam kung panaginip o totoo, pero kinausap ako. Kinausap ka, tanong ni Lando, nanlalamig ang likod. Tinanong ako kung hanggang kailan daw kitang tutulungan. Sinabi niyang hindi raw ikaw ang dapat pumigil sa dilim. Na mas may koneksyon ako sa nangyayari kaysa sayo. Natahimik si Lando. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam. Pero may sinabi siyang anak daw ako ng tagapamagitan. Anak ng isang albularyong hindi natapos ang misyon. Ang tatay mo? Hindi ko siya nakilala. Umalis siya noong sanggol pa ako. Akala ko iniwan kami ng nanay ko. Pero baka hindi. Baka dinala siya ng dilim. O baka pinigilan siya ng liwanag. Muling bumigat ang hangin sa pagitan nila. Ngayon, hindi lang labas ang kalaban, pati sa loob nila, may alingaw na ng takot, pagdududa, at hiwaga. Kung ganun, bulong ni Lando, baka hindi ako ang pinili. Baka ikaw ang dapat, hindi, putol ni Tomas. Ikaw ang pinili ng mutya. Pero baka ako ang daan para makita mo ang totoo. Hindi pa man nila natatapos ang pag-uusap, biglang lumindol. Maikli lang, pero sapat para magbagsakan ang ilang bubong, at makapagpatakbo sa mga tao palabas ng bahay. Kasunod nito ang isang sigaw mula sa silangan, mula sa punong balete. Doon, may makapal na ulap na parang usok na itim, umiikot at tumataas paakyat sa langit.
Isang alinggaw ng iyak ng babae ang sumabay dito, hindi iyak ng sakit, kundi ng pagsilang. Tumayo si Lando, ang kamay ay mahigpit na hawak ang itak at mutya. Tumayo rin si Tomas, may pag-aalangan pero may tapang pa rin sa mata. Ngayon na, bulong ni Lando. Ngayon na siya ipapanganak. Dali-dali silang tumungo sa punong balete. Ngunit sa gitna ng daan, isang matandang lalaki ang humarang sa kanila. Maputi ang buhok nito, nakasuot ng lumang balabal, at may mga panandaan sa mukha na tila mga sinaunang ukit. Hindi pa kayo handa, anito. Baka mapunit ang pagitan ng mundo kung pilitin nyo ngayon. Sino ka? Tanong ni Lando. Ako ang bantay ng paglipat, sagot ng matanda. At may kailangan kayong malaman bago kayo humarap sa tunay na panganib. Napatingin si Tomas sa matanda, nagdadalawang isip. Anong klaseng panganib? Hindi lang babae ang panganib kundi ang bata. Dahil hindi lang ito nilalang, ito'y pintuan. Kapag ipinanganak, magbubukas ang landas ng daan-daang nilalang mula sa ilalim. Mga laman lupa, aswang, tikbalang, at mas masahol pa. Paano namin pipigilan? Tanong ni Lando. Hindi nyo mapipigilan hanggat may koneksyon pa kayong dalawa. Isa sa inyo ang kailangang isakripisyo. Biglang natahimik ang paligid. Parang nawala ang lahat ng tunog. Tanging tibok ng puso ni Lando ang naririnig niya. Ano nang ibig mong sabihin, isa sa amin? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, bigla itong nawala. Parang bula na tunaw sa hangin. Naiwan silang dalawa ni Tomas na nakatayo sa gitna ng madilim na daan. Tomas, bulong ni Lando, baka tama ang sinabi nila. Baka ikaw nga ang ingwag, putol ni Tomas. Hindi natin ulitin ang pagkakamali ng nakaraan. Sabay tayong lumaban. Kung mamamatay tayo, sabay din eh. Habang patuloy silang naglalakad papunta sa balete, napansin nila ang paligid. Ang mga puno ay lumuluhan ng itim na dagta. Ang lupa ay bumubuka, may lumalabas na usok. Mula sa ilalim ng lupa, may mga kamay na tila sumusubok lumitaw, mga kulay abo, putol ang mga daliri, at may mga mata sa palad. Huwag mong tignan sa mata, babala ni Tomas. Nakakapasok sila sa loob ng isipan. Pinilit ni Lando na huwag lumingon, pero naramdaman niyang parang may gumagapang sa kanyang alaala. Naalala niya ang gabi ng pagkamatay ng ina niya, pero sa alaala ngayon, may iba. May aninong nakatayo sa pintuan ng kanilang bahay noon. At sa aninong iyon may hawak na mutya, gaya ng kanya. Hindi ako ang unang pinili, bulong niya. Ang nanay ko, siya ang una. At pinasa lang niya sa akin. Pagdating nila sa balete, wala na ang babae. Ngunit sa ilalim ng puno, may bakas ng dugo. At sa gitna nito, isang nilalang na mistulang sanggol, ngunit ang balat ay parang uling, at ang mata ay walang puti. Magsisimula na, sabi ni Tomas, halos hindi na makahinga. Biglang may sumigaw mula sa itaas. Sa mga sanga ng puno, lumitaw ang babae, ngunit iba na siya. Mas maputla, mas mahaba ang buhok, at ang tiyan niya ay tila buhay pa rin kahit kapapanganak lang. Huli na kayo, Anya. Ang anak ko'y buhay na. At siya ang magbubukas ng lahat ng mundo ng kadiliman. Nang tinutok ni Lando ang mutya sa nilalang, biglang sumakit ang kanyang dibdib. Bumalik ang lahat ng alaala ng mga gabing kasama ang babae, ng mga halakhak, ng mga pangarap na binuo nila. At sa gitna ng mga alaalang iyon, may isang imahe na hindi niya matanggap isang gabi, habang siya ay natutulog at ang babae ay nakatingin sa kanya. May dugo sa labi nito. At sa likod, sa anino ng liwanag ng buwan, may nilalang na lumalapit, may anyo ng ina niya. Lando, bulong ng hangin. Ang kaaway mo, hindi lang nasa labas. Nasa loob din, nasa puso. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang katotohanan na minahal niya ang kalaban, o ang posibilidad na siya mismo ang naging daan ng kadiliman. Hindi na maalala ni Lando kung paano siya nakalapit sa punong balete. Parang ang oras ay huminto habang ang katawan niya ay gumagalaw sa sarili nitong desisyon. Ang mutya ay mainit sa palad niya, tila ba may sariling tibok, umaalinggaw sa takbo ng kanyang puso. Sa harap niya, ang nilalang, sanggol na walang puti ang mata, balat na parang uling, ngunit may mukha ng sanggol na minsan niyang inasam na maging anak nila ng babaeng minahal niya. Tumigil ang hangin. Tumigil ang paligid.
At ang babae, nakatayo sa pagitan ng balete at ng nilalang, hindi na ang babaeng minahal niya noon. Ang anyo nito ay tulad pa rin ng tao, pero ang mga mata ay wala ng kinang ng dating pagkatao. May matandang galit sa likod ng kanyang ngiti, isang hinagpis na nagtagal sa loob ng daang taon. Bakit? Mahina ngunit matatag ang boses ni Lando. Bakit mo ako pinili? Hindi agad sumagot ang babae. Tiningnan niya si Lando, at sa isang iglap, bumalik ang lambing sa kanyang mukha. Dahil ikaw lang ang naniwala. Ikaw lang ang tumingin sa akin na parang hindi ako halimaw. Akala ko sapat na yon. Pero hindi. Hindi mo na ako kayang mahalin kung alam mong hindi ako tao. Minahal kita, sagot ni Lando, nanginginig ang boses. Hanggang ngayon, kahit masakit, kahit mali. Pero hindi ko hahayaang magwakas ang mundong to sa kasakiman ng nakaraan mo. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng sanggol. Umikot ang hangin, dumilim ang kalangitan, at mula sa mga ugat ng punong balete ay lumitaw ang mga nilalang. Mga aswang na may mahahabang kuko, walang mata, at mga bibig na puno ng ngipin. Umaalulong sila sa galit at gutom, tila sabik sa laman, sa sigaw ng bagong ipinanganak. Si Tomas ay biglang sumigaw mula sa likuran. Lando, alagaan mo ang mutya. Yan ang magtatakda ng katapusan, o ng bagong simula. Pero bago pa makalapit si Tomas, isang aswang ang lumundag mula sa sanga at sinunggaban siya. Natumba si Tomas, ngunit bago siya maabot ng kuko ng nilalang, hinampas niya ito ng itak, isang saksak sa ilalim ng panga. Umalulong ang nilalang at umatras, ngunit nagdurugo na si Tomas. Tumakbo ka, sigaw ni Tomas kay Lando, habang lumalaban sa panibagong alon ng mga nilalang. Huwag mo akong intindihin. Ngunit hindi umalis si Lando. Sa halip, humakbang siya palapit sa sanggol. Ang mutya ay kumikislap na ngayon, at sa kanyang isip ay bumalik ang tinig ng kanyang ina. Ang liwanag ay hindi laging nasa langit. Minsan nasa gitna ng dilim. Hinawakan niya ang mutya ng mahigpit at dahan-dahang inabot ito sa sanggol. Ngunit bago niya ito maabot, sumigaw ang babae at tinakbo siya, mabilis gaya ng kidlat. Tinulak siya nito, at ang mutya ay nahulog sa lupa. Hindi mo ito pipigilan, sigaw ng babae. Anak ko to. At siya ang magpapalaya sa lahi ko. Dumugo ang labi ni Lando, tumilapon siya, ngunit agad ding bumangon. Kung yan ang anak mo, anak ko rin siya. At hindi natin siya dapat gawing kasangkapan ng paghihiganti mo. Umigting ang tensyon. Naglaban ang kanilang mga titig, isang ina na lumaban para sa lahing tinanggihan ng tao, at isang amang hindi pa alam kung kaya niyang pumatay ng sariling dugo. Biglang may sumigaw si Tomas, sugatan at duguan, hawak ang mutya. Lando, sigaw niya, itinapon niya ang mutya kay Lando. Hinuli ito ni Lando sa ere, at sa mismong sandaling yon, parang lumawak ang kanyang pandinig. Narinig niya ang mga kaluluwa ng nakaraan, ang iyak ng mga batang nawalan, ang galit ng mga nilalang na itinakwil. Pero higit sa lahat, narinig niya ang tinig ng kanyang ina. Anak, hindi lahat ng nilikha ay dapat puksain. Pero hindi rin lahat ay dapat panatagin. Lumapit siya sa sanggol, ngayon ay umiiyak sa gitna ng mga ugat ng balete. Itinaas niya ang mutya. Kumikislap ito, tila may sinisipsip mula sa paligid, ang dilim, ang ingay, ang galit. Ang babae ay lumundag papunta kay Lando, subalit bago pa siya makaabot, humarang si Tomas. Isinakripisyo niya ang sarili, niyakap niya ang babae, at sabay silang tumilapon paatras, sa isang bahagi ng punong balete na lumalamon sa kanilang dalawa. Lando, sigaw ni Tomas habang nilulunod siya ng anino. Wakasan mo na. Ibalik mo ang liwanag. Sumigaw si Lando, isang hiyaw ng sakit, galit at pagmamahal. Ibinagsak niya ang mutya sa mismong tabi ng sanggol. At sa isang iglap, may liwanag na sumabog mula roon, puting liwanag na tila naglilinis ng lahat ng dumi sa paligid. Isa-isang natunaw ang mga nilalang. Ang mga anino'y naglaho. Ang sigaw ng kadiliman ay napalitan ng katahimikan. Pagkatapos ng lahat, si Lando'y natagpo ang mag-isa sa ilalim ng punong balete. Walang Tomas. Walang babae. Walang nilalang. Tanging ang sanggol ngayon ay mukhang normal na bata, ang naiwan, natutulog sa gitna ng mga ugat. Lumapit siya. Hinaplos ang noo ng bata.
At sa kanyang isip isang tinig, hindi mo kami pinatay. Pinili mong patawarin. Maya-maya, dumating ang ilang taga-baryo. Takot sa simula, ngunit nagulat sa katahimikan ng lugar. Napatingin sila sa bata, sa mutya, at sa duguang si Lando. Anong nangyari? Tanong ng isa. Si Lando'y tumingin lang sa langit, at mahina niyang sinabi, may bagong simula. Makalipas ang ilang araw, hindi na nakita muli si Tomas. Wala ring bakas ng babae. Ngunit gabi-gabi, sa kanyang panaginip, naririnig ni Lando ang tinig ni Tomas, nagmumula sa hangin, sa apoy, sa mga dahon. At kung darating ulit ang dilim, alam mo na ang gagawin. Inalagaan ni Lando ang sanggol. Pinangalanan niya itong Mateo. At habang lumalaki ito, may kakaiba sa kanyang mga mata, tila ba kayang makita ang nakaraan, ang hinaharap, at ang mga lihim ng mundo. Ngunit minsang gabi, habang natutulog si Lando sa tabi ng duyan ni Mateo, may narinig siyang tinig. Hindi pa tapos. Pagdilat niya, may batang nakatayo sa pintuan. Hindi si Mateo. Hindi niya kilala. Maputla, may mga ugat sa leeg, at ang mga mata, itim na walang puti. Kuya Lando, bulong ng bata. Paano kung ako naman ang susunod? Sa pagdaan ng mga linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Muling naging matahimik ang gabi, muli na ring naririnig ang tahol ng mga aso at tawanan ng mga bata tuwing umaga. Ngunit sa puso ni Lando, may lungkot na hindi kayang lunurin ng katahimikan, isang kawalan na hindi mapupunan ng kahit anong ginhawa. Sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng gubat, inaalagaan niya si Mateo. Hindi ito sariling anak, pero higit pa roon ang turing niya. Ito ang natira mula sa kabuluhang dumaan. Sa bawat pagngiti ng bata, naaalala niya ang babae, ang nilalang na minsan niyang minahal, ang ina ng batang ito na halos naging daan ng kapahamakan ng mundo. Hindi niya alam kung ano ang totoo, minahal ba siya nito, o ginamit lang. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang sigurado, totoo ang sakit, totoo ang alaala, at totoo rin ang pagpili niyang iligtas ang sanggol. Madalas niyang tanungin ang sarili, tama ba ang ginawa niya? Baka dapat ay pinigilan niya ang pagsilang. Baka dapat ay pinatay na niya ang sanggol noon pa lang. Pero sa tuwing naiisip niya yon, tinitignan lang niya ang inosenteng mukha ni Mateo, isang batang walang kasalanan, na ipinanganak lang sa gitna ng digmaan ng liwanag at dilim. Sa gabi, madalas siyang umuupo sa harap ng apoy. Doon niya kausap si Tomas, hindi bilang multo, kundi bilang alaala. Kung andito ka lang, bulong niya minsan, masasabi ko sa iyong hindi ko to kayang mag-isa. Pero kailangan ko. Ang mga tao sa baryo ay unti-unting bumalik sa pagtanggap sa kanya. Dati siyang nilalayuan, kinatatakutan, at pinagdududahan. Ngayon, tahimik silang bumabati, nagbibigay ng pagkain, minsan ay nag-iwan ng gatas para kay Mateo. Wala nang tanong. Wala nang sumbat. Tila ba lahat ay nagkaisa sa katahimikan ng pagkakaunawa na may mga bagay sa mundong mas mabuting hindi pag-usapan pero dapat respetuhin. Isang gabi, habang natutulog si Mateo, may dumating na babae sa kanyang kubo. Matandang matangkad, may dalang baston na may ukit ng diwata sa dulo. Hindi siya kumatok, pumasok lang siya na parabang bahagi siya ng hangin. Ikaw si Lando, sabi ng matanda. Opo, sagot niya, mabilis na tumayo. Hindi pa tapos ang lahat, sabi ng matanda. Ngunit may panibagong simula. At kailangan mong malaman ang totoo. Umupo ang matanda sa harap ng apoy. Tinapik ang lupa at lumitaw ang imahe ng punong balete, ng laban, ng pagkasira, ng pagsilang. Ang batang ito, patuloy ng matanda, ay hindi ordinaryo. Siya ay susi. Pero hindi susi ng kadiliman gaya ng akala ng marami. Susi siya ng balanse. Balanse, tanong ni Lando. Ang liwanag at dilim ay hindi magkaaway, Lando. Magkaibang bahagi ng parehong kaluluwa. Kapag tinanggal mo ang isa, nabubuwag ang lahat. Kaya't nang pinili mong huwag patayin ang bata, pinili mong panatilihin ang balanse. Ang ganitong desisyon, bihira. Madalas kasi, ang tao'y pipili lang ng isang panig. Tumahimik si Lando. Kung ganun hindi pa rin tapos ang laban. Hindi, sagot ng matanda. Pero ikaw ay naging tagapamagitan na.
At ang batang yan lalaki siyang may puso mong natuto sa sakit at tapang mong hindi galing sa lakas, kundi sa pagmamahal. Tumayo ang matanda at lumingon kay Mateo. Babantayan namin siya. Hindi para kontrolin, kundi para ipaalala na siya ay anak ng parehong mundo. Pagkatapos noon, nawala ang matanda. Parang usok, para ring panaginip. Ngunit sa kanyang pag-alis, naiwan ang isang maliit na butil ng liwanag, isang bagong mutya, kulay asul. Pinulot ito ni Lando at naramdaman niyang tila huminahon ang puso niya. Sa mga sumunod na taon, lumaki si Mateo na matalino, tahimik, at mapagmasid. May mga gabi na tatahimik siya at sasabihin, nandyan si Tito Tomas. At sa bawat sandaling yon, napapangiti si Lando. Hindi dahil sigurado siyang totoo ito, kundi dahil gusto niyang maniwalang may bahagi pa ng kanyang kaibigan na nagbabantay. Dumating ang araw na natutong maglakad si Mateo, sumunod ay nagsalita. Una niyang salita, tay. Hindi tatay, kundi simpleng tay, buo, malinaw, at may bigat. Doon lang tuluyang tumulo ang luha ni Lando. Dahil sa wakas, may sagot na siya sa tanong na matagal niyang kinimkim, para kanino ba ako lumaban? Lumaban siya hindi lang para sa mundo. Hindi lang para sa mga tao o laban sa mga nilalang. Lumaban siya para sa karapatan ng pag-asa, kahit gaano pa ito kaliit. Sa huling gabi bago lumisan si Lando sa baryo, dahil kailangan na nilang lumipat sa lugar na ligtas at malayo sa anino ng nakaraan, tumayo siya sa harap ng punong balete. Malinis na ang paligid nito, wala na ang madilim na usok, wala na ang mga nilalang sa paligid. Pero naroon pa rin ang ugat, ang paalala, ang kasaysayan. Salamat, bulong niya. Sa sakit, sa pagmamahal, at sa paalala na kahit may halimaw, may puso pa rin sa gitna ng dilim. Hinalikan niya ang noo ni Mateo. At sa ilalim ng buwan, habang humahaplos ang malamig na hangin sa kanilang balikat, naglakad silang palayo, tahimik, buo, at may panibagong simula. Dahil sa mundong puno ng hiwaga, kadiliman, at hindi maipaliwanag na puwersa ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi itak, hindi mutya, at hindi kapangyarihan. Kundi ang pagpili na manatiling tao. At minsan, ang puso ng tao ang tanging liwanag na kayang magtama sa daan ng mga nilalang.